po ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating buhay na Diyos sa pinagpalang makalangit na awitin na ating inalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, naway maluwalhati po natin at mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, sapagkat yan po ang nais ng ating mahal na Panginoon na mabuhay po tayo, mga minamahal, sa mundong ito at igugol po natin ang ating mga natitirang buhay sa pagbibigay lugod at luwalhati sa ating mapagpalang Diyos sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa mga oras nito, minamahal, tayo na po ay dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ng ating banal na programa, ang ating pong pakikinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa pagkain ng ating mga kaluluwa, mga minamahal. At sa oras nito, samahan po ninyo akong manalangin upang ating mahal na Panginoon ay maglangis, hallelujah, sa kanyang mapagpalang salita. Let us pray. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa, na sangsukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, O God. We trust in Thee. There is Jesus. Leading prayer, our beloved, honorable Pastor. Anoint Thy words, there is Lord. Put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sama-sama naming sinasaway at naming ginagapos lahat ng demonyong pag-aalinlangan. Hadlang sa aming pagkinig. Cast out right now demons of destruction, doubts, and unbelief. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin at luwalhatiin ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, our beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga nakapot manugang ng ating malapastor, sa buong angkan ng Almeda family, mga minamahal na patuloy kasalukuyang inatasan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal upang itaguyod, mga minamahal at pamahalaan ng iglesia ng ating mahal na Panginoon, at mga minamahal, patuloy po nating isama sila palagi sa ating mga panalangin, sa sila patuloy na patnubayan at gabayan at pakalangisan ng ating mahal na Panginoon kung paanong linangisan ng ating buhay na Diyos ang ating mga magulang sa Panginoon. At sa mga oras nito, minamahal, ating pong ihanda ang ating mga sarili, ang ating ballpen, ating pong mga papel, mga minamahal, sa pagsusulat ng ilang mga talata na ating pag-aaralan. And let's talk about the topic, disobedience will ruin our lives. Disobedience will ruin our lives. So ating pagsuway sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ay sisira o sisirain, mga minamahal, ang ating mga buhay. Kaya ang sabi po rito ng ating pinag-aaralan, very simple and very logic. If you want your life be ruined, disobey God, mga minamahal, or disobey God's ordinances and do what God hates the most, mga minamahal. Sabi ng ating pinag-aaralan, kung gusto mong, mga minamahal, lubusan, mga minamahal, nawasakin ng kaaway at masira ang iyong buhay, mga minamahal, wala kang ibang gagawin kundi suwayin ang ordinansa, yung mga alituntunin at mga kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at gawin ang mga bagay na kinamumuhian ng labis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At syempre, mga minamahal, kung tayo po ay papipiliin, ang gusto natin ay pagpalain tayo ng Diyos. Ang gusto natin ay ibuhos ng Panginoon sa atin ang biyaya. So kung nais mo ay pagpapala, ang nais mo ay patnubay, nais mo ay gabay ng ating mahal na Panginoon, mga pagpapalang espiritual, tayo po'y magsumikap na sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, ang sabi po rito, disobedience will ruin our lives. Mga minamahal, disobedience will cost you more. Mga minamahal, kumbaga sa paggastos, gagastos ka ng malaki, mga minamahal, magpapakal ka ng malaki kapag sumuway ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Just like Prophet, mga minamahal, Jonah. Si Prophet Jonah
mga minamahal, ay isang masuwaying propeta. Siya po'y sumuway sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Meron po siyang personal reason bakit po niya gustong suwayin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, si Noah ay inutusan, o rather si Jonah ay inutusan ng ating mahal na Panginoon na siya po'y pumunta sa bansa ng Nineveh, mga minamahal. What is the purpose? Para po i-preach ang gospel ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang bansa ng Nineveh ay ubod na po sila ng sama, mga minamahal. At nais ng ating mahal na Panginoon, sila'y lumapit sa Diyos sa pagsisisi. So sila po ay makakalapit lamang sa pagsisisi kung kanilang marinig ang ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon. At yun po ang ayaw na ayaw ni Jonah. Mga minamahal, ng bansa ng Nineveh ay magsisi, talikuran ng kanilang mga nagawang kasalanan, at kapag sila'y magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan, sabi ng Biblia, tiyak na bagay, sila'y patatawarin ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. So yun po ang ayaw ni Jonah. Mga minamahal, kaya ayaw niya, one of the very reason why Jonah disobey God na pumunta, mga minamahal, sa bansa ng Nineveh, dahil ayaw niyang mapatawad, mga minamahal. Ang gusto niya ay hatulan ng Nineveh. Ang gusto ni Jonah ay puksain ng ating mahal na Panginoon ang Nineveh. Kaya't nang siya po'y inutusan na pumunta ng Nineveh, hindi po sumunod si Jonah, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Ang kanyang location na tina-target ay pumunta ng Tarshish, mga minamahal, instead na Nineveh. Kaya't nang siya po ay nasa pierna ng Joppa, yung Joppa, mga minamahal, yun po ay dating sentro ng bansa ng Israel, at doon po, mga minamahal, ang malalaking mga barko, mga minamahal, sa pier ng Joppa. Sumakay si Jonah, instead na barko papunta ng Nineveh, amen, yung distance, mga minamahal, ng Joppa to Nineveh, i-compare mo, mga minamahal, from Joppa to Tarshish. Mga minamahal, ito'y 5 times, mga minamahal, ang milya ng layo. Yung layo ng Joppa, mga minamahal, to Nineveh ay 550 miles away lamang po, mga minamahal. At ang layo po, mga minamahal ko, ng Joppa to Tarshish, mga minamahal, ay 2,550 miles away. 5 times, mga minamahal, ang layo. Ito na po yung sinasabi ng ating pinag-aaralan. If we disobey God, mga minamahal, will cost you more. Yung disobedience natin will cost you more. Gagastos ka ng malaki, maghihirap ka ng malaki. Mga minamahal, masuway mo lang ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kagaya ni Jonah, mga minamahal, he's willing, mga minamahal, to risk, amen, kaya niyang kumbaga isasakripisyo ang lahat, kaya niya gumastos ng malaki, amen, maglakbay ng malayo, masuway lamang, hindi lamang masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. But in the end, mga minamahal, siya rin po ang maghihirap. Basahin natin ang Biblia from the book of Leviticus, chapter 26, verse 15 and verse 21. Pakinggan po ninyo ng maigi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ng Biblia, at kung inyong tatanggihan ang aking palatuntunan, amen, at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na ano pat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. At kung inyong, sabi ng Biblia, sunod po mga minamahal, 16. In verse 16, aking didinggin ay dadalhan, sabi ng Biblia, mga minamahal, at gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo, at ang lagnat na uubos sa mga mata, at magpapalupaypay sa kaluluwa, at maghahasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan, sapagkat kakanin ng inyong mga kaaway. Ibig sabihin, silang magtatanim, ngunit ang kaaway, minamahal ko, ay makikinabang. In verse 17, at ititig ko ang aking mukha laban sa inyo. Once we disobey God and disobey all His ordinances and do, mga minamahal, what God hates the most, sabi ng Biblia, itititig ko ang aking mukha laban sa inyo. At kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y mag-uupuan ng mga napupuot sa inyo
at kayo'y tatakas ng walang humahabol sa inyo. So makita mo mga minamahal ko yung mga magaganap sa sino bang susuway sa kalooban ng Diyos. And verse 18, sabi ng Biblia, at kung sa mga bagay na ito man ay hindi ninyo ako pakinggan, ay parurusahan ko kayong makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. 7 times, mga minamahal, na uulitin ng mahal na Panginoon yung matinding hirap, mga minamahal ko, at parusa na ating mararanasan once we disobey God's ordinances. Ating pong suwayin ang mga alituntunin at mga batas ng mahal na Panginoon. Parurusahan ko kayong makapito ng dahil sa inyong mga kasalanan. In verse 19, sisirain ko ang kahambugan ng inyong kapangyarihan. So wala kang may pagmamalaki sapagkat lahat ng inyong ipinagkahambog at ipinagmamalaki ay wawasakin ng mahal na Panginoon. At gagawin kong parang bakal ang inyong langit at parang tanso ang inyong lupa. Ibig sabihin, mga minamahal, haharangan ng Panginoon ang ulan, mga minamahal, at ang inyong mga lupa ay hindi magbibigay ng saganang ani. Sapagkat sabi ng Biblia, at parang tanso ang inyong mga lupa, at parang mga bakal ang inyong mga langit. Kapag walang ulan, mga minamahal, ang ating pong mga tanim ay hindi po magbibigay ng saganang bunga at hindi magbibigay ng saganang ani. It means na tayo po, mga minamahal ko, ay magugutom dahil walang pagkain at walang tubig maging ang ating mga bukal. And verse 20, at gugugulin ninyo ang inyong kalakasan ng walang kabuluhan. Yan na po ang sinasabing, mga minamahal, magpapagal ka sa buong maghapon, mga minamahal. Ikaw ay magtatanim, ngunit ibang makikinabang ng iyong tanim. Para ka lamang, mga minamahal, naglagay ng pera sa butas na bulsa. So walang kapakinabangan. Igugugulin mo, mga minamahal, ang iyong kalakasan sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ibibigay sa inyo ng inyong lupain ang kanyang mga bunga, ni ang mga kahoy sa parang ang kanyang mga bunga. Last verse 21, ang sabi ng Biblia, at kung kayo'y sasalangsang sa akin at hindi ninyo ako didinggin, ay dadalhan ko kayo makapito ang higit, mga minamahal, na salot ayon sa inyong mga kasalanan. Mga minamahal, it brings, mga minamahal, disaster. Amen? Pain and agony and sufferings. Na makita mo, mga minamahal, matinding hirap ang mararanasan once we disobey, mga minamahal, yung utos ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, if you disobey God, there is confusion, there is pain, there is conflict, mga minamahal. Kapag suwayin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, mararanasan mo yung pagkalito, mga minamahal, sa puso, pagkalito sa isip, matinding pighati, mga minamahal ko, amen, at kahirapan ng mararanasan. Ang nakakalungkot pa nito, kapag ikaw ay magkasala, hindi lang ikaw ang makakaranas ng salot na galing sa ating mahal na Panginoon, madadamay pati ang iyong pamilya. Madadamay pati ang iyong asawa, madadamay pati ang iyong mga anak, ang iyong mga mahal sa buhay na nakapalibot sa iyo ay madadamay dahil lang din, mga minamahal, sa iyong kasalanan. Tingnan po ninyo, mga minamahal ko, si Akan sa panahon ni Joshua. Si Akan, mga minamahal, isang sundalo. At si Joshua, mga minamahal, inutusan ng mahal ng Panginoon na huwag magkakamkam ng anumang salapi, huwag magkakamkam ng anumang ginto. Ibig sabihin, huwag kukuha ng anumang salapi, huwag kukuha ng anumang, mga minamahal, ginto o anumang kayamanan na nanggaling sa bansa ng Jericho, sapagkat, mga minamahal, ito ay karumal-dumal sa ating mahal na Panginoon, sapagkat ang lahat ng mga pag-aaring mga ginto at salapi na nasa loob ng bansa ng Jericho, ito po'y inalay sa mga Diyos-Diyosan. At ang anumang alay na inahandog sa mga Diyos-Diyosan, mga minamahal, ito'y karumal-dumal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi sila pinahintulutan na kumuha ng ginto, hindi sila pinahintulutan na kumuha ng anumang kayamanan, mga minamahal, o pag-aari ng bansa ng Jericho, sapagkat ito'y karumal-dumal sa ating mahal na Panginoon. Linusob nila Joshua kasama ang kanyang mga sundalo at naandoon si Akan, pinasok nila ang bansa ng Jericho, at ito po'y winasak ang makapal na pader ng Jericho,
ay winasak ng ating mahal na Panginoon. Hindi sa magitan ng mga kanyon at mga pasabog, kundi kusang bumagsak, mga minamahal, ang makapal na pader ng Jericho, sapagkat ito'y winasak ng ating mahal na Panginoon at upang makapasok ang mga sundalo, mga minamahal ng Israel. Ngunit ipinagbawal ng Panginoon na huwag silang kukuha ng anumang gintot kayamanan, sapagkat ito'y karumal-dumal sa mahal na Panginoon. Anong ginawa ni Akan? Siya po'y kumuha. Itinago niya ang kanyang mga nakamkam, kanila pong mga nasamsam ng mga ginto na ipinagbabawal ni Joshua, at gayon din naman ay ipinagbabawal ng ating mahal na Panginoon. Ito'y itinago niya sa ilalim ng kanyang selda, mga minamahal, or tolda rather. At alam ninyo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, wala tayong maitatago. Nagulat po, mga minamahal, si Joshua, nung sila po'y lumusob sa bansa ng Ai, mga minamahal, kalapit na bansa ng Jericho. Ito po'y maliit na bansa. Pero nagtaka si Joshua, bakit kung sa maliit pa na bansa, doon po sila, mga minamahal, na talo, umuwing sugatan at maraming namatay sa mga sundalo ng Israel. So nagtanong si Joshua sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, bakit mo ipinantulot na kami lumusob sa bansang ito, na kami iyong papahintulutan at hayaang mapahamak? Ang sabi ng mahal na Panginoon, meron isa sa inyong mga minamahal kumuha ng mga bagay na karumal-dumal sa harapan ng mahal na Panginoon. Si Akan, ayaw niyang umamin, pero sa Diyos ay walang maitatago. Nalaman ni Joshua na si Akan, mga minamahal ko, amen, ang kumuha, mga minamahal, ng mga pag-aari ng Jericho na karumal-dumal sa paningin ng mahal na Panginoon. Pinatay si Akan, maging ang kanyang asawa at mga anak. Ito na po yung sinasabi, mga minamahal, na even our family, magiging involved sila. Sa bawat kasalanan mong ginagawa, mga minamahal, madadamay ang iyong anak. Sa bawat kasalanan ng iyong ginagawa, madadamay ang iyong asawa, maging ang iyong mga apo, maging mga mahal mo sa buhay, ay maaaring sila'y madamay, mga minamahal, sa pagkakasala, sapagkat, mga minamahal, ang pagsuway ay magdadala ng pagkapahamak. Mga minamahal, amen? Disobedience will bring you disaster. Magdadala po ito ng matinding kapahamakan. Ang sabi dito, sometimes, kahit alam na natin na mataas ang presyo ng pagsuway, mas pinipili nating sumuway kaysa sumunod, mga minamahal. Ganon minsan ang tao eh. Although na alam na natin yung mga consequences regarding sa pag-disobey natin sa salita ng ating mahal na Panginoon, sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, magtataka ka, mas pinipili ng tao ang sumuway, mga minamahal, kaysa sa sumunod. Kaya gaya po ng napakaraming tao sa ating panahon ngayon. Ang ating mga kababayan, ng mga Pilipino, mga minamahal, they know what is the consequences of their sin and their disobedience, pero patuloy pa rin ang tao na nagkakasala. Bakit po? Sapagkat sila'y binulagan ng Diyos ng sanlibutang ito, mga minamahal. As long na hindi po sila ma-enlighten ng gospel, ay hindi nila mauunawaan ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. At the same time, kahit alam na nila ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi po nila magawa. Bakit po, mga minamahal? Wala po silang kapangyarihan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon para magkaroon, mga minamahal ko, ng courage, amen, para sundin kung anong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hirap na hirap silang sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. That's why, mga minamahal, we need the guidance of the Holy Spirit in our lives. Amen? Dahil hindi natin kayang mabuhay, hindi natin kayang sumunod, hindi natin kayang tumalima, hindi natin kayang gawin kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon kung walang gabay at patnubay ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, sa Christian, mga minamahal, ang nais ng mahal na Panginoon, palagi tayong attached sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, palagi tayong involved, mga minamahal, sa Kanya. Amen? Kumbaga, palagi tayong engaged sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa magitan po ng ating involvement, mga minamahal, ating pong engagement sa Diyos, yung ating pong commitment sa mahal na Panginoon, sa magitan po ng mga bagay na ito, tayo po'y pupuspusin ng banal na Espiritu ng Diyos, at kapag nasa atin tayo po'y pinaghaharian na ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, masusunod na po natin kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi dito, sometimes kahit alam na natin, mga minamahal, ang presyo, alam na natin kung ano ang mangyayari, kung tayo po ay susuway,
ang pinipili pa rin minsan ng tao ay ang pagsuway at paglabag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi dito, disobedience will ruin our lives. Ipapahiya ka ng mahal na Panginoon. Why? Because all your secret will brings into light, mga minamahal. Kumbaga, i-reveal ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa araw po ng paghatol, lahat po ng ating sikreto, amen? Oo, makakapagtago tayo sa ating mga magulang, mga kaibigan, sa mga taong nasa ating mga paligid. Pero sa paningin ng Panginoon, mga minamahal, lahat ng ito ay i-reveal ng ating mahal na Panginoon. All secret will bring into light. Mga minamahal, dadalhin ng Panginoon, mga minamahal sa hayag. Ibig sabihin, makikita ng maraming mga tao ang iyong itinatago. Ipapahiya ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Psalm chapter 107, verse 28, after verse 30, ano po ang sinabi ng Biblia? Versikulo 28, nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon, sa kanilang kabagabagan, at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. So makita mo, mga minamahal, ito po yung bunga, mga minamahal, ng taimtim ng mga pananalangin. Bunga, mga minamahal, ng panalangin ng mga taong may malinis na puso, mga minamahal. Yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon, na sa ating paglilingkod ay palagi nating ipanalangin na pagkalooban tayo ng mahal na Panginoon ng malinis na puso. Sapagkat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi issue kung sino ka o ano ka. Hindi issue kung professional ka o hindi. Hindi issue dito kung may pinag-iralan ka o wala. Hindi issue dito, mga minamahal ko, kung kilala ka o hindi, kung sikat ka o hindi. Ang issue dito, mga minamahal, kung ano ang laman ng ating puso. Kung ang puso ba natin ay dalisay, kung ang puso ba natin ay sakdal. Ibalik natin ang pagbasa sa verse 28 ng Psalm chapter 107. Nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon. Mga minamahal, sa Panginoon, sa kanilang mga kabagabagan. Ito po ang mga anak ng Panginoon. Kapag tayo po'y nasa gitna ng kabagabagan, hindi tayo dumadaing sa tao. Kapag tayo po'y nasa gitna ng kabagabagan, hindi tayo lumalapit kung kani-kanino. Mga minamahal, hindi na tayo nangangapa sa dilim. Hindi katulad noon nung wala pa tayo sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin alam kung kanino tayo tatawag. Hindi natin alam kung kanino tayo lalapit. Hindi natin alam, mga minamahal, kung sino ang ating hihingian ng tulong. Mga minamahal, para tayong bulag na nangangapa sa dilim. Pero nung tayo po'y mga minamahal, nakakilala sa ating mahal na Panginoon, nakapaglingkod sa ating mahal na Panginoon, na unawaan na natin, mga minamahal, na anuman ang ating mga pangangailangan o sa gitna man ng kagipitan, sa gitna man ng kawalan, sa gitna man ng panganib o sa gitna man ng kabagabagan, wala tayong ibang gagawin, kundi tayo po'y magsisidaing sa Panginoon. Sabi ng Biblia, sila'y nagsidaing sa Panginoon sa gitna ng kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. In verse 29, kanyang pinahihimpil ang bagyo. Pinapatigil niya ang bagyo. Mga minamahal, hindi po ito literal na bagyo, kundi ito po'y bagyo sa ating mga buhay. Na ano pat, mga minamahal, ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik. In verse 30, sabi ng Biblia, nang magkagayoy natutuwa sila dahil sila'y tiwasay, sa gayoy kanyang dinadala sila sa daungan ng kanilang iibigin. So makita mo yung safe and secured na inihanda ng ating mahal na Panginoon, yung safetyness na inihanda ng mahal na Panginoon sa mga tao, mga minamahal, na nagtitiwala sa Kanya, mga minamahal. Tingnan mo, kahit ang bagyo ay pinapatigil, ang mga alon ay pinapahupa ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ang buhay natin ay magiging matiwasay. Hindi naman ibig sabihin na walang problemang darating. Hindi naman ibig sabihin na walang pagsubok na darating. Hindi po ibig sabihin na walang suliranin na darating. Meron po yan. Hindi po yan mawawala. Mga minamahal, huwag nating expect na kapag tayo po'y maglingkod sa mahal na Panginoon, walang problema. Huwag natin na-expect na kapag tayo po'y maglingkod sa mahal ng Panginoon, ay walang pagsubok, walang kahirapan. Amen? Kaya sometimes, namimisinterpret po natin nang akala natin na kapag tayo po'y maglingkod, mga minamahal, magiging maayos ng ating buhay. Walang problema, walang pagsubok, walang kahirapan. No, mga minamahal. As long, mga minamahal, that your life, mga minamahal, i-surrender mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, mangako ka na maglilingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ikaw ay tututukan na ng kaaway.
Kaya magugulat ka nung hindi mo pa isinusuko ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon, walang pressure. Amen? Walang pag-iipit, walang pagpiga ng kaaway dahil hindi mo pa isinusuko ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Start na kinumit mo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, dun po nagsimula yung pressure, mga minamahal sa buhay. Ngunit ganun pa man, mga minamahal, kahit may pagsubok, sabi ng Biblia, mga minamahal, maging ang bagyo ay kanyang patitigilin at ang mga alon, mga minamahal, ay kanyang pauhupain. Amen? Ibig sabihin, may problema, may suliranin, ngunit mapayapa tayong matutulog, mapayapa tayong hihimbing, sapagkat ang ating pagtitiwala ang siyang pumapayapa sa puso at sa isip, mga minamahal ng mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So, panalangin. Sila'y dumain sa gitna ng kanilang kabagabagan at ibinigay sa kanila ng Panginoon ang matiwasay na buhay. We know that prayer are very essential in our Christian journey. Totoo po yan, mga minamahal. Mahirap mabuhay ng walang pananalangin. Isa po yan sa pilar ng ating mga pananampalataya, haligi ng ating pananampalataya. Ang pagsamba, ang pagpupuri, mga minamahal, ay mahalaga. Ganon din naman ang panalangin. Hindi po natin, mga minamahal, minimis power yung puri, yung worship, mga minamahal, is kasi para pong eroplano yan. Mga minamahal, ang eroplano, hindi po yan makakalipad ng kabila lang ang kanyang pakpak, yung kanyang wings. Kailangan left and right, maayos, kumpleto yung kanyang wings. Mga minamahal, yung kanyang pakpak. Ganon din naman po sa pananampalataya. Merong pong mga minamahal worship, at the same time, hindi po natin pinababayaan yung ating prayer life. Kailangan ng Kristiyano, mga minamahal, palaging nananalangin, sapagkat ang Kristiyanong kulang ng pananalangin, kulang ng kapangyarihan, at ang Kristiyanong, mga minamahal, punong-puno ng panalangin ay punong-puno din naman ng kapangyarihan. Kapag tayo po'y punong-puno ng kapangyarihan na galing sa ating mahal na Panginoon, taglay natin ang kapangyarihan to overcome and to conquer anumang gawa ng kaaway sa ating mga buhay sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. We know that prayer are very essential in our Christian living. Napakahalaga, mga minamahal, ng pananalangin, kung paanong mahalaga ang tubig at pagkain, mga minamahal, ang damit, ang tahanan sa buhay ng isang tao. Ganon din naman ang mahalaga, mga minamahal, ang pananalangin. Nakakalungkot in our own generation today ay makita mo, mga minamahal, less and less prayer po ang napakaraming mga tao. They are so busy in their own personal pursuit, their own personal interest, masyado ng abala sa trabaho. Wala na pong time sa mga pananalangin. There are less in prayer. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, ang taong konti ang panalangin, konti ang kapangyarihan. Ang taong walang panalangin ay walang kapangyarihan. Kaya makita mo, wala silang prayer, mga minamahal, wala silang kapangyarihan. At dahil wala silang kapangyarihan, madali silang, mga minamahal, mahulog sa tukso. Madali silang mahulog sa pagkakasala. Madali silang, mga minamahal, lumiko sa pagkakamali. Gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi po nila kayang pigilan ang kanilang mga sarili, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Wala silang taglay na kapangyarihan na galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya malaki po ang advantage, tayo pong mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon through our prayers, mga minamahal, makita mo ang tagumpay na ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. The Lord teach us to pray before we decide. Amen? In every decision that we made, mga minamahal, yun po ang utos sa atin ng mahal na Panginoon. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, tayo po yung tinuturuan ng ating buhay na Diyos, and every decision that we decide, kailangan nauuna yung ating mga panalangin because we need God's guidance. Okay. Kailangan po natin ng gabay ng mahal na Panginoon. Ituro sa atin ng mahal na Panginoon kung ano ang dapat nating gawin. Amen? Sapagkat kapag tayo po'y palaging nag-acknowledge, sabi ng Biblia, mga minamahal, in all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. I-acknowledge natin palagi sa mahal na Panginoon, ano man ang ating plano, ano man ang ating hakbang. Ang sabi ng Biblia, and the Lord direct thy path. Ituturo sa atin ng Panginoon kung ano ang tama, kung ano ang insakto at nararapat, mga minamahal, na dapat nating gawin. Hindi po tayo mag-mislead, mga minamahal. Kaya ang gusto ng mahal na Panginoon, palagi tayong sumangguni sa ating buhay na Diyos. Tinanggap mo yung trabaho, sapagat may mga anak ng mahal na Panginoon,
tinatanggap yung trabaho na walang prayer, mga minamahal. Amen. Kaya ang nangyayari, nagkakamali, tumatanggap ng trabaho, mga minamahal, na walang panalangin. Binibigyan ng trabaho, ang problema, may trabaho na hindi naman nakakadalo. Meron nga pong isang kwento na isang kapatiran, nagpapasalamat siya na, mga minamahal, noon, nung wala pa po siyang trabaho, sapagkat Miyerkules, Biyernes, Linggo, siya po ay nakakadalo. Confident siya sa kanilang sarili o sa kanyang sarili. Anytime now, mga minamahal, mag-take place ang rapture, hindi siya nangangamba sapagkat alam niya, nagagawa niya ang kalooban ng mahal na Panginoon. Miyerkules, nakakadalo siya. Biyernes, nakakadalo siya. Linggo, nakakadalo siya. Nung siya po ay may trabaho na, mga minamahal, masyado na po siyang nabisi sapagkat siya po ay may amo, siya po ay may boss, yung schedule nila na kahit araw ng gawain ay may trabaho siya, hirap na siyang makadalo. Araw ng Miyerkules, hirap na siyang makadalo. Araw ng Biyernes, hirap na siyang makadalo. Pagdating ng araw ng Linggo, hirap na po siyang makadalo. Hindi ko po ibig sabihin na huwag tayong magtrabaho, mga minamahal. Maganda po ang trabaho dahil magkakapera tayo dyan. Amen? Pag magkapera tayo, makakadalo, makakabili tayo ng ating pangangailangan, makakatulong tayo sa gawain. But, you need to make it sure, mga minamahal, ng trabaho mo ay hindi maging hadlang sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya siya po ay nagdadamdam sa kanyang sarili. Ang sabi niya, mas mainam pa noon na wala akong trabaho dahil kung nung wala akong trabaho, ramdam ko pa na ako'y malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kadalasan po, ganyan ang nangyayari, mga minamahal. Nailalayo tayo sa ating mahal na Panginoon dahil po sa ating pong mga trabaho. Kaya mag-ingat. Be vigilant, be wise, mga minamahal, ay as a dove, amen, maging matalino tayo, katulad ng mga minamahal talino ng isang kalapati, o talino, mga minamahal na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. So tinanggap ang trabaho, walang prayer, nagkamali po ng hakbang. Mga minamahal, pumasok sa isang kurso na wala pong prayer, mga minamahal, nagkamali ng pagpili. Kaya in the end, amen, sa katapus-tapusan, dahil tayo po'y nagkamali ng pagpili, nagkamali tayo ng desisyon, tayo din, mga minamahal ko, ang aani mula sa ating mga minamahal pagkakamali sa pagpili dahil hindi tayo pumili at nagdesisyon, mga minamahal, na mayroong kalakip na mga pananalangin. Ang sabi dito, prayer leads us to obey the perfect will of God. Without prayer, we will be distorted. Amen? And we will be tormented. So makita mo rito, ang sabi dito, ang prayer daw po, mga minamahal, ay nagbibigay sa atin ng gabay para masunod natin, minamahal, yung perfect will ng ating pinakamamahal na Panginoon. Without prayer, we will be tormented and we will be distorted po, mga minamahal. Magiging magulo, magiging masilimuot ang takbo ng ating buhay kapag walang panalangin. Romans chapter 8, verse 26. Basahin natin ang Biblia. In verse 26, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating mga kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin. Yung point po rito, mga minamahal, yung weakness sa pananalangin ay kahinaan po yan. Sabi ng Biblia, gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ano ang kahinaan na tinutukoy, mga minamahal? Yung kahinaan sa pananalangin. Sapagkat ang kakulangan ng pananalangin, mga minamahal, ay isa pong kahinaan. At ang kahinaan natin na yan ang sinasamantala ng kaaway. Kaya makita mo yung maraming mga Kristiyanong kulang ng panalangin, mahina sa panalangin, kadalasan silang nahuhulog sa tukso. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, be watch and pray that you may enter not into temptation. Manalangin kayo, amen? Magbantay kayo at manalangin kayo. Bakit natin kailangan magbantay? Bakit kailangan natin maging watchful? Bakit kailangan natin maging vigilant? Bakit kailangan natin maging prayerful? Ang purpose, ang reason, bakit kailangan natin maging watchful at vigilant, maging prayerful, upang hindi tayo mahulog, mga minamahal ko, sa tukso. Sapagkat kapag mahulog tayo sa tukso, tayo po ay magkakasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi dito, mga minamahal, yung weakness natin, mga minamahal, na kahinaan natin
patungkol po sa pananalangin, yan po ay kahinaan na tinutukoy ng banal na Biblia ay narapat nating mga minamahal pagsumikapang mapagtagumpayan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating mga kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin, mga minamahal, ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisaysay ng mga pananalita, mga minamahal. So, ang Holy Spirit na nasa atin. Kaya, napakahalaga kapag tayo po ay, mga minamahal, maglingkod na puspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ang Espiritu din ang siyang nagtuturo sa atin kung ano ang mga nararapat nating ipanalangin na merong kalakip na paghibik, mga minamahal. Amen. Yung hibik na hindi po maisaysay. Amen. Unspoken ba, mga minamahal, ng mga prayer. Pero sabi ng Biblia, dahil lamang po sa ating mga hibik, mga minamahal, ay naihahayag natin sa ating mahal na Panginoon ang mga nararapat nating ipanalangin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So dapat po nating pagsumikapan na makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. So makita mo, dahil po sa ating kakulangan ng ating mga pananalangin, tayo po'y nakakagawa ng isang mga stupid decision, mga desisyon, mga minamahal, na hindi kaaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Just like Jonah, mga minamahal, when we run away from God and disobey Him, just like Jonah, ito po yung nangyayari sa buhay natin. We made a lot of stupid decision that torment us, mga minamahal. Nakakagawa tayo ng mga maling hakbang. Dahil sa kakulangan natin ng mga pananalangin, ang ating mga hakbang, mga minamahal, na napipili ay isang hakbang na hindi naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. That's why, mga minamahal, tayo po'y nagiging tormented. Amen? Nagiging distorted tayo sa paglilingkod. Nagiging tormented tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kagaya po, mga minamahal, ni King Saul. Sabi ng Biblia, mga minamahal, King Saul tormented by evil spirit. Ito po'y pinapahintulutan ng mahal na Panginoon na pumasok sa katawan ni Haring Saul. Ang purpose ng mahal na Panginoon to torment him. Mga minamahal, ang nangyari kasi, dahil sa pag-disobey ni King Saul sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi nalugo ang ating buhay na Diyos. So ang parusa ng mahal na Panginoon, inutusan niya yung evil spirit para i-torment, mga minamahal, amen, si King Saul. Yung evil spirit na nagtutorment kay King Saul, ito po ay nawawala once na si King David ay umawit sa ating mahal na Panginoon kapag hinahawakan ni Haring David ang kanyang arpa at umaawit sa ating mahal na Panginoon, itinataboy ng mga papuri, ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting makalangit ang masamang espiritu na nagpapahirap kay Haring Saul. Sometimes we have questions. Bakit kapag lumalayo ako sa kalooban ng mahal na Panginoon, sunod-sunod ang kamalasan sa buhay? Bakit madalas akong magkamali ng desisyon? Ito po'y mga minamahal, kadalasan nating itinatanong. Mga minamahal, bakit kapag tayo po ay lumalayo, dumidistansya ng milya-milyang layo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi na tayo dumadalo, hindi na tayo nananalangin, wala na sa atin yung fellowship, wala na sa atin, mga minamahal, yung assembly, mga minamahal, araw ng linggo, hindi na tayo dumadalo, unti-unti na tayong lumalayo sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, minsan na itatanong natin bakit ang mga desisyon natin sa buhay ay madalas mali, nagkakagulo-gulo ang ating mga buhay. Mga minamahal, kapag tayo po'y lumalayo sa mahal na Panginoon, simple lamang po ang sagot. Kapag lumayo tayo sa Panginoon, para ka ring lumayo, mga minamahal, sa source of wisdom, sa source of knowledge, amen, sa source of understanding. Sino po ang source ng wisdom? Sino po ang source ng understanding? Sino po ang source, mga minamahal ko, mga minamahal, ng karunungan, kaalaman, at pangunawang espiritual? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ikaw ay maglingkod ng tapat sa ating mahal na Panginoon, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon ang kayamanang espiritual. Ano po ang kayamanang espiritual? Ang kayamanang espiritual ay karunungan, kaalaman at pangunawang espiritual. At kapag ikaw ay puno, mga minamahal, ng karunungan, ng kaalaman at pangunawang espiritual, hindi ka madadaya ng kaaway, mga minamahal. Hindi ka malilinlang ng kaaway, sapagkat ikaw ay puspos ng karunungan at kaalaman at pangunawang espiritual na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya simpleng-simple lamang po ang sagot. Kapag lumayo ka sa Panginoon, parang ka na ring lumayo sa source of wisdom.
Amen? Sapagkat ang Panginoon, siya po ang source of wisdom, siya po ang source ng understanding, siya po ang source, mga minamahal ko, ng knowledge. Amen? At ang sabi dito, mga minamahal, ang sabi ng Biblia nating pinag-aaralan, kahit po, mga minamahal ng Panginoon ay source of peace. Siya po ang pinagmulan, mga minamahal, ng kapayapaan. Amen? Siya po ang pinagmulan ng kagalakan. Kaya hindi lang po magiging magulo ang buhay mo. Siyempre, kapag wala ka ng peace of mind, wala ka ng peace of heart, wala ka ng joy, mga minamahal, wala ka ng wisdom, dahil iniwanan mo ang source of wisdom, ang mangyayari sa iyo, mga minamahal, ay magiging tormented, magiging miserable ang buhay mo, mga minamahal, magiging magulo at masalimuot ang buhay mo dahil sa iyong pagsuway sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Imagine a life without godly wisdom. Imagine a life without peace and without joy. Amen? Isipin mong mabuti, ano ang buhay? Ano ang mangyayari sa buhay ng isang tao kapag wala yung kapayapaan? Amen? Wala ang kagalakan, wala yung happiness sa puso at isip ng tao. Mga minamahal, magiging miserable ang buhay ng taong ito. Amen? Kaya't wala po tayong ibang gagawin. Minamahal kong mga kababayang mga Pilipino, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na nakikinig, kung gusto mo ang buhay mo ay maging maayos, gusto mo, ikaw ay maging blessing sa iba, maging pagpapala ka sa iba, sapagkat kapag ikaw ay pinagpala, mga minamahal, automatically pagpapalain din po ang iyong asawa, ang iyong mga anak, mga minamahal, ang iyong mga apo, ang iyong buong sambahayan. Amen? Madadamay sila sa blessing. Madadamay sila sa pagpapala, mga minamahal. Kung papaanong madadamay sila, mga minamahal, kapag ikaw ay nagkasala, gayon din naman, sila'y madadamay sa biyaya at pagpapala kapag sumuway po tayo o sumunod po tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. The Lord bless thee and keep thee. Mga minamahal, iingatan tayo, puproteksyonan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? And the Lord make His face shine upon thee and be gracious unto them. Amen? Ang biyaya, magiging mapagpalang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ang kamay ng mahal na Panginoon ay palaging sa atin, saan man tayo pumaroon. Last verse po, mga minamahal, Leviticus 26, verse 3, after verse 6. Ano pong sabi ng Biblia sa verse 3? Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos, at ito'y inyong tutuparin. In verse 4, ako'y maglalagpak, ay maglalagpak nga ako ng ulan sa kapanahunan. In the right time, in the right season, mga minamahal, darating ang ulan. Hindi po madidelay. Amen? Hindi madidelay ang blessing. Sapagkat ang mahal na Panginoon, His timing is always perfect po, mga minamahal. Kaya lang, kapag hindi ka sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, all blessing will be delayed, mga minamahal. Madidelay ang blessing. Ang ulan ay pagpapala. Sabi ng Biblia, maglalagpak nga ako ng ulan sa kapanahunan. Sa verse 3, ano pong sinabi ng Biblia? Ulitin natin ang pagbasa. Sa verse 3, kung lalakad nga kayo ng ayon sa aking palatuntunan, amen? At iingatan ninyo ang aking mga utos, at ito'y inyong tutuparin. Ito po ang kondisyon ng mahal na Panginoon. Kung lalakad tayo ayon sa kanyang palatuntunan, iingatan natin ang kanyang mga utos, at ating buong pusong pagsusumikapang tuparin ang lahat ng kanyang kautusan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ilalagpak niya ang ulan, mga minamahal, sa tamang kapanahunan. Verse 4, basahin natin ang Biblia. At ang lupain ay pakikinabangan. Siyempre, mga minamahal, magiging kapakipakinabang ang lupain kapag ito po ay binasa ng ulan. Amen. Sapagkat, mga minamahal, kapag wala ang ulan, ang lupa, mga minamahal ko, ay tigang, matigas ang lupa. Kaya kapag ikaw ay magtanim, tiyak na bagay, ang binhi na iyong itatanim ay hindi mabubuhay sapagkat ang lupa ay tigang. So, kailangan ng ulan, kailangan ng pagpapala. Ganun po sa paglilingkod. Kapag dumating ang pagpapala, mga minamahal, ito'y darating sa takdang kapanahunan na itinakda ng mahal na Panginoon. At ang lupa ay pakikinabangan. Magiging pagpapala ka, magiging blessing ka. At ang mga kahoy sa parang, mga minamahal, ay magbubunga. So, ibig sabihin, kapag mapuno ka ng pagpapala, dumating ang pagpapala sa buhay mo dahil ikaw ay tumalima, ikaw ay sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, maibabahagi mo ang mga pagpapala sa mga taong
mga minamahal, malalapit sa iyo. In verse 5, ano po ang sabi ng Biblia? Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, at ang iyong pag-iik ay aabot hanggang sa pag-ani ng mga uba. So makita mo mga minamahal, yung pag-sustain ng mahal na Panginoon ng blessing mo. Sapagkat minsan may mga pagpapalang madaling maubos. May mga pagpapalang madaling maglaho. May mga pagpapalang madaling mawala, mga minamahal. Yung hindi mo maramdaman, mga minamahal ko, yung pagpapala, yun po yung sinasabing para kang naglagay ng pera sa loob ng isang bulsang butas. Mga minamahal, biglang nawawala, biglang naglalaho. Ngunit ang sabi ng Biblia, ang iyong pag-iik ay aabot hanggang sa pag-ani ng ubas, at ang pag-ani ng ubas ay aabot hanggang sa paghahasik. Hindi ka maubusan, hindi ka mawawalan, kahit paunti-unti ang pagpapala, mga minamahal. Amen. Pero tuloy-tuloy, mga minamahal, ang biyaya na galing sa ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, at ang pag-aani ng ubas ay aabot hanggang sa paghahasik, at kakanin ninyo ang inyong pagkain ng sagana, at tatahang kayong tiwasay sa inyong mga lupain. In verse 6, at magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at mahihiga kayo at walang katatakutan kayo. Napakalaking biyaya po, mga minamahal. Once we obey God's ordinances, amen? Kapag gawin natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. Mahihiga kayo at walang katatakutan kayo, mga minamahal. Matutulog kang payapa na walang pangamba sa puso mo. Amen? Yung mga taong natutulog na may takot, mga taong natutulog na may pangamba, na konting mga minamahal, kilos lang ay nababahala, mga minamahal, natatakot. Amen? Ito yung mga taong natutulog na walang kapayapaan sa kanilang puso at sa kaisipan. Ang sabi ng Biblia, ang ibibigay ng mahal na Panginoon ay kapayapaan sa lupain. Kapayapaan na hindi kayang bilhin ng tao. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ninuman. Ngunit sabi ng Biblia, magbibigay ako ng kapayapaan sa inyong lupain. Mahihiga kayong payapa. Amen? Matutulog kayong payapa, gigising kayong payapa, at walang katatakutan, mga minamahal kayo. At sabi ng Biblia, magiging matapang ang mga anak ng Panginoon na gumaganap sa kanyang kalooban, at aking papawiin sa lupain ang mga mababangis na mga hayop ni hindi dadaan ang inyong lupa, mga minamahal, sa anumang tabak. Walang kapahamakang mararanasan ang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya napakalaking biyaya kapag tayo po'y tumalima sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kung gusto mo ng biyaya, gusto mo ng pagpapala, maayos na buhay, payapang puso, masaganang biyaya ang iyong maranasan, mga minamahal, habang ikaw ay nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito, mga minamahal, wala po tayong ibang gagawin kundi maglingkod ng may katapatan sa ating mahal na Panginoon. At ang biyaya na ipinangako ng banal na Biblia, ito po'y ating mararanasan. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Wala tayong ibang gagawin kundi sumunod. Pag sumikapang tumalima sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sapagkat kung anong ating itinanim, yun po ang ating aanihin. Magtanim tayo ng kabutihan, mag-ani tayo ng kabutihan. Magtanim tayo ng pagsunod, tatalima tayo, aani tayo bunga ng ating mga pagsunod. Magtanim tayo ng pagsuway, aani tayo ng pagsuway, sapagkat kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. Magtanim tayo ng mabuti, magtanim tayo ng pagpapala, magtanim tayo ng biyaya, magtanim tayo ng pagsunod, magtanim tayo ng pagpapakumbaba, magtanim tayo, mga minamahal, ng mga pananalangin. Amen? Idaan natin sa panalangin ng lahat. May mga taong ginagamit, tayo po'y inuusig, sinusubok, mga minamahal, tayo po'y kinukutya, amen, sinisira ang ating pagkatao, wala tayong ibang gagawin kundi idaan lahat sa mga pananalangin. Sabi ng Biblia, upang may panalangin natin, mga minamahal, ang mga bagay na naayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito, minamahal, tayo po'y dumako sa pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Samahan po ninyo ako sa mga pananalangin para po sa ating minamahal na mga kababayan na ngayon lamang po, mga minamahal na nakapakinig, mga kababayan nating hindi pa po nakatanggap, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Ibigit po natin ang ating mga mata at tayo po'y lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Sabihin po natin, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan
Ako po'y nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo ang aking puso, mahal na Panginoon. Hugasan mo ito sa magitan ng iyong banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko po, mahal na Panginoon, na kahabagan mo po ang aming mga kababayan. Bigyan mo po silang pagkakataong makilala at mapaglingkuran ka, mahal na Panginoon, habang may oras pa, may panahon pa. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan ng unang-una ang pananampalataya. Mga minamahal, palagi po tayong dumulot makinig sa programang ito upang sa magitan ng ating pakikinig ay magkaroon tayo ng pananampalataya. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, godly repentance and heartily devotion to the Lord. Yung buong pusong pagsisisi. Pagsisising mula sa ating mga puso, hindi lamang po mula sa ating mga labi. Ang pangalawa ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pangatlo ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Minamahal, tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangangailangan, mga minamahal, at idulog po natin sa ating buhay na Diyos, sapagkat sabi ng Biblia, anumang asam ng ating mga puso ay ninanais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin para sa ating pangangailangan. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, sa mga oras na ito, ikaw ang higit na nakakabatid, ikaw ang higit na nakakaalam. Mahal na Panginoon, batid mo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ito, mahal na Panginoon, ayon sa iyong banal na kalooban. Ikaw ang magbigay ng katugunan sa aming mga daing, sa aming mga higbi, sa aming mga asam, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, O Diyos, lalo tigit sa spiritual na mga pagpapala. Ang pangalaway, mahal na Panginoon, sa aming mga pisikal at material na mga biyaya, busugin mo kami, mahal na Panginoon, sa iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon na sa point of contact, mga tayo po idadako sa ating masiling. As a point of contact, sa lahat po ng ating mga beloved viewers, ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa mga screen, ang inyong mga gadget, at sumabay po kayo sa aking pananalangin, leading prayer for beloved Honorable Pastor. Ang ating mga karamdaman ay gagaling, ang ating mga problema ay malulutas sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Mga minamahal, sa mainit at maningas na panalangin ng taong matuwid. Mga minamahal, ito'y kapaki-pakinabang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Samahan po ninyo kung manalangin ng inyong kabilang kamay, mga minamahal, sa inyong ulo, kabilang kamay, sa inyong pong mga screen, ng inyong mga gadget. Mga minamahal, isipin po natin, mga minamahal, na nakaunat ang kamay ng mahal na Panginoon. At ito'y nakapatong sa ulo ng bawat isa sa atin, sa pangalan ni Jesus. Karamdaman gumaling, problema malutas, in the mighty name of Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakilang mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na sang sukat lamang naming ikaligtas. Iunat mo pong mapagpalang Ama, ipatong sa aming mga ulo, mahal na Panginoon. Anumang karamdaman ay gumaling, problema ay malutas. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty, sickness be healed, infirmities cast out in the mighty name of Jesus. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdaman gumaling sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po, minamahal, ang kanyang dakila at banal na pangalan. Amen. Para po sa ating mga karagdagang announcement, huwag po natin kakalimutan, dumalo palagi sa ating banal na gawain at hanapin po natin yung ating mga nearby outreach, yung mga ating pong mga minamahal pinupost sa ating screen. Meron po tayong schedule ng ating mga services dyan at dumalo po kayo, hanapin po natin yung mga designated address, mga minamahal ng ating banal na gawain. Tayo po'y dumalo at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon upang ang Diyos ay maghimala, minamahal, sa inyo pong mga buhay. Ating pong regular services, mga minamahal, at location po ng ating gawain dito sa dako ng Zamboanga Peninsula, mga minamahal, Western Mindanao, ang araw ng Miyerkules, alas 4 po ng hapon at alas 8 ng gabi, tayo po yung natatapos. Every Friday, this coming Friday, ang ating oras ay alas 10 ng gabi, alas 3 ng madaling araw ng Sabado, tayo po yung natatapos. Tuwing araw ng Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 3, mga minamahal ko ng hapon. Patuloy po tayong maglingkod, gumanap sa kalooban ng Panginoon upang ang biyaya ng Diyos ay sumaatin pong lahat. Tayo po yung dumako sa ating mga pananalangin, sa ating closing prayer.
At mga minamahal, taimtim po tayong manalangin upang ang biyaya ng Panginoon ay sumaatin po. Mga minamahal, mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa tagumpay na pinagkaloob mo sa amin. Kami nakadaos ng maayos ng iyong banal na programa sa gabing ito, sa aming Miracle Hour, mahal na Panginoon. Salamat sa mga kapatiran po namin, mahal na Panginoon, na nakasama namin sa pagdaos ng programang ito. Patuloy na nakikinig ng iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon. Itanim mo sa kanilang mga puso ang iyong mga banal na salita. Sa aming pansamantalang pag-iwaiwalay kung paano kami iningatan mo, mahal na Panginoon, sa buong maghapon at gayon din naman sa buong magdamag naming pagtulog. Patulugin mo kami ng mahimbing, Lord. Ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain at sa aming pagpikit at kalawalatian mong aming makita. Mahal na Panginoon, sa aming pagtulog, sa aming pagising bukas ng umaga, gisingin mo kami, mahal na Panginoon. O Diyos, taglayang kalakasan upang bumangon at magpuri, umawit sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa gabing ito. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, bless us, O Lord, bless us. In Jesus' name, amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin ang kanyang dakila at banal na pangalan, mga minamahal. Mula po dito sa ating studio, amen, at sa ating technical side, mga minamahal ating beloved brother Joas Dave Abad. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, brother George Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Praise the Lord.